Alright. Hello everyone. Welcome back. Ito na yung dumating na yung parts ng assemble natin na transistor curve tracer. Yung nasunog na parts is itong dalawang transistor. BD140 and BD139. So bago natin ikabit, i-check muna natin kung wala ba talagang factory defect. So this BD140, tingnan natin, dapat positive base, positive probe, no? Magde-deflect yung collector, base collector, base emitter. So this is base collector. Okay, naka times 1 lang tayo, nasa mga 22 ohms. Emitter nasa 22 ohms din. So that's a good indication. So this is PNP. Pag na-reverse natin, negative probe sa base, dapat walang reading. Okay? Yan, walang reading. Walang reading. Same is true with dito sa collector emitter, lalo na naka times 1 lang tayo. Kasi mataas yung resistance ng collector emitter. So, tingnan natin sa high range sa times 10K para more additional checking kung talagang walang defect. So, dapat dito sa collector emitter, ito yung base, ito yung collector, ito yung emitter. Dapat dito sa collector emitter, kung may reading man, mataas dapat ang resistance. So yung ibang transistor halos infinity yung resistance between collector and emitter. So we'll see, no? Ayan, mayroong mataas na resistance, nasa around 200 ohms. 200 ohms. So dapat pag reverse natin, wala dapat. Yan, that's a good indication, no? Okay? Naka-high range yan, guys, ha? Naka 10K tayo. Pag ganito yung testing natin, collector emitter. Yan, so this is PNP. Positive collector, negative emitter, dapat wala. Then, negative collector, positive emitter, merong mataas na reading, nasa 200 ohms. That's a good indication. So this is good. Okay? Kung ikumpara natin yung sa nasirang transistor dati, no? Ito, kaya bumili tayo ng bago. Ito. This also, this is the 14. Ano maklaro na ito? This is 140. So, this is the bad 140. This is the good one, the new one. This is the old bad. Ikumpara natin yung reading, guys. Kahit naka-range lang tayo sa lower range, times 1. Since this is PNP, for positive base, may reading, reverse, may reading, halos, yan, nakita nyo? Naka times 1 pa lang yan, guys, ha? Yan. So, ibig sabihin, that shows a short circuit collector emitter junction. Okay? Mas lalo na pag i-high range natin yan, naka 10K tayo, mas lalong sumalpak yan sa dito sa 0. So, that's really short circuit yan. Okay? So, balik rin natin, halos talaga shorted yan. Pag ginamitan natin ng digital tester natin, talagang magbabas yan, no? Magbabaser yan. Tingnan nyo. Collector emitter. Yan. Okay? Ang resistance niya is 2 ohms lang. Reverse, ganun din. 2 ohms, no? Same reading. Pero dito sa good one, wala yan dapat buzzer. Yan, nakita nyo? Walang naka-infinity ang ano niya, ang resistance niya, 1. Ibig sabihin, parang naka-open ganito, 1. Naka 1 lang siya. Reverse natin.
Oh, hindi nga niya ma-reading, no? Naka-high range na tayo. So, that's a good indication. Ito, good. This is bad. Okay? Oh, good na yan, ha? Sa BD140, PNP. Etong another one, the partner is 139, BD139 in PN. Ito naman yung sira niya. Ito, yan. Ito yung sira niya, 139. Ito yung new, ito yung old, ito yung bad, ito yung good. No, hindi pa natin sigurado kung good, ha. Ititest natin. Baka kasi may factory defect, kaya nga ititest muna natin para sigurado tayo na pag solder natin sa board, siguradong okay. So, since NPN to, alam natin na NPN, no? Malalaman mo na kung NPN, PNP, no? Kung saan yung may deflection from one leg to the other two legs. So, most likely yun yung base, yung isa, yung naka-steady yung probe. So, halimbawa, hindi mo alam kung NPN, PNP, sinubukan mo positive base. Halimbawa, sabihin mo, ito base, positive. O, walang reading. Okay, walang reading, wala. Dito, wala rin. So, ibig sabihin, hindi yan base. So, subukan natin baliktarin. This is negative probe. Dito sa, assuming this is base. Okay, may reading. Dito may reading. As long as this is good transistor and sigurado na ito yung base. Ito yung base dito. Then, followed ang collector, emitter. Hindi pwede magkatabi yung emitter at saka base sa ganito, no? Pag nasa gilid ang base, dapat next sa center is collector. Then, other side, no, is the emitter. Okay? Ganun na kasimple, guys. Then, high range natin. Check natin yung collector emitter junction resistance. Okay? Okay, walang reading. Yan man ang as what we expect, no? Walang reading. Pagbalik rin natin. So, kung mayroon man, mataas. Okay, mayroon siya around nasa 15, 16, 17, 18. 18 times 10, 10K. 18 times 10 is 180,000. 180K. No? Ito. So, mataas na yan. Mataas na resistance yan. Okay? While dito kanina sa PNP 140, ang collector emitter junction niya is around 200 times 10, 2,000 times 1,000 is plus times 10K 10K times 200 is 2,000. Then K, that is 200,000. That is 2 mega ohms, no? Is 2 mega ohms resistance. But sa NPN, medyo mababa konti ang emitter collector junction. Nasa 18, so 180,000 lang ohms. O 180K, no? But that is still good. That's good indication. Okay? That's good indication. Sa reverse, wala. Pero dito meron. That's okay. Okay? So, meaning comparing yung PNP and NPN, ito magka-partner to sila, mas mataas ang resistance junction between collector emitter ng PNP kumpara sa NPN. But still, that's good indication. Ito yung NPN na bad. Ikumpara natin. Talagang pareho rin sa PNP na bad kanina. Kahit saan mo yan i-tester, no? May deflection. May deflection. Kahit naka times 1 lang, may deflection. May deflection. That's all shorted. No? All legs halos shorted. Okay?
So, confirm na tayo na itong nabili natin is good. Okay? So, ikakabit na natin, guys. Kakabit na natin. Ito na ang ating project. Okay? Kakabit na natin. So, this is ayan yung naka-X. Ito yung itong merka natin guys, ito yung 140 PNP. So, dito siya sa may X din. PNP. Okay. X. Okay. So, dapat ilagay natin dito sa heatsink niya, no? Saan yung bolt nito? Oh my God. Oops. Kung dagat pa to, hindi na makuha yan. Wala na screwdriver. Okay, lagay natin sa heatsink, guys. Para makatulong na hindi mag-overheat. Oops! Ay! Oh. Okay. Then, yung insulator niya, mayroon pang insulator. Nawala na yung ibang insulator niya, guys. Yan. Para siguradong hindi magdikit-dikit yung mga legs. Yan. Then, pasok na natin dito. Yan. Okay. Then, solder na natin. Soldering lead natin. Lagyan natin ng rosin. Okay. Alright. Okay. Well soldered na. Mahaba yung paa. Putulan natin. Okay. Alright, yung next hindi pa natin natanggal tong sira dito. Yung bago.
Uy, local to guys kasi nagmamagnet. Sabi daw pag nagmamagnet daw, itong parang steel na ano niya, body heatsink niya, yan. Local daw. Yan. So, sige lang. Yun lang. Yun naman ang dumating. Wala tayong no choice. Anyway, marami pa tayong extra. Kung masira man siya din, palit tayo ulit. Mayroon pa tayong another 9 pairs, no? Kasi 10 pairs to eh. So, okay lang. Palit lang tayo ng palit. Just in case. Ewan ko kung totoo yan na pag nagmamagnet daw, local daw yan. Made in Natsay daw. So, wala tayong magawa. Okay. Pero parang totoo eh. Kasi mayroon akong transistor ito mamaya. Kung makita ko. Na original, galing sa original, sa mga board na mga high quality board. Talagang parang hindi nagmamagnet. No? So, titingnan natin mamaya. Papakita ko na sa inyo. Para maniwala kayo or ano, nasa inyo. Okay, lagyan natin ng rosin. Para ito ang purpose ng rosin natin para dumikit masyado yung lid, no? Sa board. Kapit masyado yung lid. Pag nag-solder kayo, dapat tamaan nyo yung board mismo para yung lid ninyo talagang mag-absorb doon sa board. Mainit, dapat mainit yung iinit din yung board, no? Yung kung saan mo iso-solder. Kasi kung tutunawin mo lang yung lid tapos parang nakapatong lang siya doon sa board, no? Walang kwenta 'yon. Okay. So, ayan na ano natin. Solder na natin. Yan. Hopefully, gagana to guys. No? Yan. Ito ba? Ganito. Ganyan. Okay, ganyan. So, wag lang muna natin siyang subukan muna natin. Lagyan natin ang itong ano, baka magkadikit-dikit. Ito yung input, no? May dugtong kasi guys, so okay. So, para siguro secure, i-tip natin silang tatlo. Yan.
Yan. Hindi na magalaw. At tingnan na natin kung alam mo itong circuit, sabi ko sa mga previous video ko nito is very sensitive, no? Sa noises and interferences kasi signal yung tumatakbo dito, guys, no? Yung na-generate nitong circuit na i-inject dito sa transistor na under test, tapos lalabas dito sa output, no? Papunta sa oscilloscope. Kaya more on nag-generate kasi ito ng, sabi natin, ng sweep signals na yun yung i-inject or tawag doon, yan yung silbi nag-check ng transistor, yung sweep na signal yan, sweep voltage or sweep current, sweeping voltage and current, no? Okay, so i-close natin para okay. Then ito, wala na itong silbi ngayon, itong supply na to. Kasi alam mo na yan. Alam mo na natin yan. Pwede naman natin ito tanggalin dito, guys, no? Kakata lang natin dito. Ito na lang. Okay. Ito yung dating supply natin sa yung relay, no? So, tinanggal natin yung relay dahil nga hindi siya naging maganda ang result. May mas nakakreate pa siya ng mas maraming noises and interferences, kaya nagkakaroon ng shadow yung output, no, ng nandun sa display natin, may shadow. Kaya okay na yan, dyan lang muna yan siya. Subukan muna natin kung gumagana ba. Okay. Ayan. I-on natin yung signal oscillator na oscilloscope natin. Okay. So, moment of truth, tingnan natin. Natin ang random na transistor dito. Okay, ito. This is, check natin kung NPN, PNP. Kasi dapat sigurado tayo na kung anong transistor yung iti-test natin, kasi may selection tayo dito na NPN or PNP. PNP, NPN. High power transistor, low power transistor. Then ito yung dati natin na relay, instead of relay, ito dinagdagan natin ng dalawang toggle switch para parang manual na lang. Ito like transistor 2 dito, transistor 1. Yan, tatlong switches na, no? Okay? So, since ang gagamitin natin ngayon is itong sa taas, transistor 1, dito tayo. Transistor 1.
Then, test muna natin tong transistor natin kung NPN, PNP. Okay, this is NPN. Yeah, this is NPN. So this is base. Of course, this is the collector, no? This is the base. Base, itong yellow. Then, collector yung gitna. Then, emitter yung last. Okay, yan. Then, output natin XY. Ito. I-connect na natin sa oscilloscope probe natin. Ito. Okay. Ito. So, itong XY. This is, may marking tayo dito, X. Itong may tape na lagyan natin. Then, dito tayo sa scope natin is, ito rin yung X. Then, ground. Then, yung Y. Y probe. Ito, Y probe. Y. Okay. Okay, then that's NPN, right? So baba NPN. Then power on natin. Uy, hindi pa naka-plug in, sorry. Plug in natin. Naka-plug in, plug in. Okay. On natin. Good siya guys, no? Wala. May shadow pa rin siya guys. Sige na, nakita nyo. Yung display ng oscilloscope natin. Yan guys. Yan, nakita nyo. Shadow pa rin siya guys. Yan, parang nag-i-spray. Yan ang problema dati. Akala ko kasi yung sarili ang problema, pero ngayon, pero kasi pag eto kasing ginawa natin na parang itong too much wiring, no? Dito sa board natin, sobrang daming wiring. Yan ang posibleng nagka-create ng mga noises and interferences. So kasi dati yung itong mga ito dito diretso naka-plug in yung transistor dito. So in-extend na natin para ma-connect. Ito nga para dito tayo makagawa tayo ng ganito. No? So actually ang transistor dati nung bago pa ito tinisting ko dito diniretso ko ang transistor. Walang yan, okay na siya guys. Pag nakagano, no? Yan, no? Nakita nyo? Pag nakabuka siya, hindi. Yan. Yan yung normal. Normal na curve, no? Normal na curve ng signal tracer. So far, okay siya guys, no? Yan, nakita nyo? Yan. Alright.
Okay. So, just an overview, no? Palakihan natin yung laki na masyado. Ganun lang, no? Just an overview, guys, no? Magkaroon tayo ng final na discussion nito, guys. Testing pa lang nito ng ating... Yan, nakita nyo, pag nakaganon lang siya, guys, nakabuka lang, no? Naka-open lang siya ganyan. Okay yung output niya. Okay? Pag sinarado natin, parang nagkakaroon, nagbi-build up na yung noises interferences sa loob because of these mga wirings, no? Nakukompress. Pag sinarado natin to, kaya... Pero subukan natin ulit. Malay mo, itutok ko dyan. Tapos isarado ko tong board, itong case sa silbi natin, no? Tingnan natin kung magbago ba ang display niya. Okay? Isarado ko siya dahan-dahan. O yan, kita nyo guys, nagkakaroon na siya ng ganon, nag-iba na. I-open ko siya uli. I-open ko siya uli, oh, kita nyo. Open ko siya. O yan. O, wala na. So ganon lang siguro ang gawa ko ng bagong case nito na hindi na siya isasarado. Para medyo malapad or mahaba ang case na gagawin ko, no? Magpapabricate ako sa natin, sa regular na trabaho natin. Magpapabricate ako ng mahabang case na hindi na open close, hindi makukompress yung wiring sa loob. Yan, okay na guys. Then mahaba na kasi yung video natin, gagawa tayo ng another video para i-discuss ito, no? Ito na yung tinatawag natin na family of corbs sa transistor. So, this corbs indicates a good transistor, no? So, itong vertical is itong horizontal rather, this is the voltage, no? And yung paakyat, vertical, is horizontal, no? This is x-axis, yung pag ganito, horizontal. This is y-axis. So, itong vertical, itong horizontal line, pero ang pag natin is naka-vertical lines kasi pag bilang natin by yan, di ba? By tawag dito, by division. So, see, first division, second, third, ganon, no? So, ito yung voltage, ito yung current. Okay? So, I will explain more on details next video natin kung paano natin i-interpret ito as indication of good transistor. Andito natin malalaman kung yung amplification factor ng isang transistor is mataas ba or mababa ang amplification factor niya. Yung tinatawag in other words as beta, transistor beta, no? Yung beta niya. Yung ratio between the collector current and base current. Okay? Ibig sabihin, yung ratio ng input at saka output. Kasi ang input natin is base, then output natin is taken at the collector, no? So, IB and IC. So, that's the amplification factor. Pag mataas yan, ibig sabihin, mataas yung amplification factor ng isang transistor. Okay, so yun lang muna guys. Mahaba na masyado ang video. Ayusin ko pa to, no? I-finalize ko to. Then, we'll discuss in details regarding that family of corbs, right? So, yun lang muna guys. Okay na ang transistor corb tracer natin. Ingat and God bless. Bye.